Magandang umaga po sa inyong lahat. It is a good morning. Manalangin po tayo saglit, tapos proceed tayo sa mensahe. Panginoon namin Diyos, salamat po. Magandang umaga po ang binigay mo sa amin sa araw na ito. Panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong opportunity at pribilehiyo po na sambahin ka ng sama-sama. Salamat po sa napakagandang panahon at oras na guguguli namin sa pagsamba sa iyo at pakikinig ng iyong mensahe. Dalangin ko, Panginoon, ang iyong lingkod, maging bibig mo siya sa umagang ito. Banal na Espiritu, dalangin ko po na ang iyo pong pagkilo sa aming kalagitnaan ay manguna po sa umagang ito. Salamat pong muli sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Wala akong monitor doon, sabi ni Lander, kaya dito po ako ngayon. Ang title po ng ating message ngayon, Teach Your Children. Sino ba nabuhay nung panahon? Hindi ko naman panahon, pero may kanta kasi ito, Teach Your Children. Ang lyrics po ng kanta, Teach your children well, the fathers tell, the one you know by, and Peter, Paul, and Mary, ang kumanta nito, 1960s. Teach your children. Ano ba, Lander? Ready na ba ako dito? Wait lang. Yan. Okay. Ito po yung ating scripture kanina, mga kapatid. Tignan nyo po yung, dalhin ko kayo sa verse 8, kasi may sinabi po ang salita ng Diyos dito. Si Joshua po ay namatay ng 110 years old na po siya. Ang naging papel po ni Joshua ay siya po ang nagdala sa sa Israel sa Promised Land. Pinangunahan niya po ang napakaraming labanan at gera sa book po ni Joshua. Tapos po, naging example po siya ng great faith kay God. And then after his death, yung pong sumunod na henerasyon sa kanya ay nabuhay. And then namatay din po. Tapos po, nung pong mga sumunod na henerasyon sa kanya, habang nabubuhay sila, ay pinagsilbihan po nila ang Panginoon faithfully. Bakit? Kasi po yung memory ng greatness ng Panginoon na preserve. So, nung buhay si Joshua, ang Panginoon ang pinaglilingkuran nila at sinasamba. May mga nabuhay po who outlived Joshua, na preserve again yung pong faithfulness ng Lord, na isalin po. Kaya hanggang nung panahon mula nung mamatay si Joshua, nagsaserve pa rin sila sa Panginoong Diyos. Ngayon, sa Judges chapter 2 verse 7, ito po ang nangyari. Tingnan po natin. May pakiano nga. Ayaw gumana itong aking kwan. Ha? Ikaw na? Sige. Verse 7 ng Judges. Yan, there you go. The people served the Lord throughout the lifetime of Joshua and that of the elders who outlived him and who had seen all the great things the Lord had done for Israel. So dito makikita natin, mga kapatid, the memory of God's greatness and the work He did for Israel was still alive. The people maintained their devotion to God. But look at verse 10. Tingnan po yung verse 10. After that, the whole generation had been gathered to their ancestors. Another generation grew up who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. And then let's look at verse 11. Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and serve who? The Baals na. So nung si Joshua ay nabubuhay, during his lifetime, they served the Lord. The generation that outlived Joshua, again, they served the Lord. But then another generation, sumulpot po, who neither knew the Lord or what He has done. And then in verse 11, hindi na si Lord ang sineserve nila. The Baals na po. Mga Diyos-Diyosa na. Now what happened? What happened, mga kapatid? So nagkaroon ng ignorance sa verse 10. Ignorance of what, Pastor? Ignorance of what the Lord did for Israel and who He is. And then Judges 2:11, yun na po yung nangyari. The result of this is verse 14. Tignan natin. In His anger against the Israelites, the Lord gave them into the hands of the raiders who plundered them. He sold them into the hands of their enemies all around, whom they were no longer able to resist. Nagalit ang Lord sa kanila for serving the Baals. Now question, what is the cause of the problem in verse 10?
nung si Baal na yung pinaglilingkuran ng mga Israelites at hindi na ang Panginoon. Why did this generation was not able to know the Lord? Ba't hindi nila kilala ang Panginoon? Ang sagot, mga kapatid, ay ito: the teaching about the knowledge of who God is and what He has done stopped. Natigil po, na-neglect po, napabayaan. Ang tanong, whose responsibility is it? Bakit, pastor, hindi na-preserve kung sino si God at kung ano yung ginawa niya? At nagkaganito ang Israel nung namatay na si Joshua. Bakit hindi na-preserve? Sinong may kagagawan, sinong may responsibility? Everybody, the parents. Especially the fathers. So hindi po nagpatuloy yung pong pagtuturo sa mga susunod na henerasyon pagkatapos ni Joshua at yung henerasyon pagkatapos ni Joshua, and then napabayaan yung pagtuturo kung sino ang Diyos sa pamilya. That is why in verse 10, iba ng Diyos ang pinagsisilbihan nila. Yung generation na sumunod, hindi na nila kilala kung sino ang Diyos, hindi na nila alam kung ano ang kanyang ginawa sa bayang Israel. So nagkaroon po ng malaking pagkukulang on the part of the leaders of the family, especially the fathers. Hindi po na-preserve at naipakilala sa kanilang mga anak kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang ginawa. Mga magulang, Family Matters tayo, Volume 2. Makinig pong muli tayong lahat para sa atin ito. We have a great responsibility para po ma-preserve yung pong knowledge ng next generation of who God is and what He has done. Ang laki-laki po ng responsibilidad natin. Now, tignan natin yung lessons, mga kapatid, sa pangyayaring ito. Lesson number 1 is this: when the knowledge of God is preserved in the family, faith and obedience will develop. So kung tayong mga magulang, na ituturo po natin at naipapasa natin sa ating mga magiging anak at sa ating anak sa panahong ito, kung sino ang Diyos, madidevelop po sa mga susunod na henerasyon yung pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Importante yon. Kasi nung panahon ng Judges, natigil eh. Kaya ang pinaglingkuran nila si Baal. Number 2 lesson. If we parents allow our children to grow up without the knowledge of God, we serve not only their ignorance and unbelief, but also their destruction. Kung hahayaan daw natin yung mga anak natin sa panahong ito, lalaki sila, tatanda sila, na walang pagkakilala at hindi nila alam kung sino ang Diyos. Ignorance, unbelief, hindi lang yun ang mangyayari. Distraction. Mapapariwara sila. They will be destroyed. Sabi ng book ni Hosea, my people are destroyed for lack of knowledge. Mamaya, titignan natin yung verse na yon. Number 3 lesson. It is the solemn duty of all parents to teach their children about God and His saving work so that the next generation will know and be saved. Ang laki-laki po ng role natin, mga parents. Now notice, the first 2 lessons na nakikita nyo po dyan, mga kapatid, lead to the last one. Doon po siya papunta. It is God's will that us parents assume responsibility to teach our children about God. Next slide, May. The most important school about God is the home, and the most influential theological teachers are us parents. Kung meron pong unang matututunan ang ating mga anak tungkol sa Diyos, magsisimula po yan sa bahay natin dapat. Huwag natin sisihin ang church. Huwag natin sisihin again ang gobyerno. Responsibilidad nating mga tatay at mga nanay iyan. So parents, nakagaya ko, ano pong natututunan ng bata at ang mga anak natin sa loob ng bahay?
Let's go to our points. Isa lang to, mga kapatid. Teach your children. Admonition to us parents. Pag sinabi pong to admonish, to put in mind, to deposit truth into a person's thoughts. Sa Tagalog, paalalahanan. Deuteronomy 6:4-9, ito yung sa atin mga magulang. Teach God's word to their children, as in Deuteronomy may. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Sige May, tuloy natin. Impress them on your children. Parents, listen. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. So, ibig sabihin, way of life. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the doorframes of your houses and on your gates. Pansinin niyo, mga kapatid. The first assignment a parent has after loving God is to store God's word in his heart and then teach it to their children. That is why as parents, we need to know things about God. Why? We cannot impart what we do not know. We cannot give what we don't have. Anong ituturo mo kung ikaw mismo wala kang knowledge about God? Anong i-impart mo sa anak mo kung ikaw mismo hindi mo alam kung ano yung ituturo mo? That is why, the first assignment, ulitin ko po yung binasa natin, that we parents has to do after loving God is to know who He is, to know His Word, and then teach it to our children. Inulit po yan sa chapter 4 ng Deuteronomy, verse 9. Or chapter 6, write them on the doorframes of your houses and on your gates. Grabe po, pasulat. Meron ba kayong mga verses sa bahay nyo ng Bible? Dapat meron. Kami meron sa kusina, meron sa CR, meron sa kwarto. Deuteronomy 11, 18-19. Fix these words of mine in your hearts and minds, tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Teach them to your children, talking about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Paulit-ulit po yung Bible tungkol sa dapat nating gawin bilang mga magulang pagdating po sa mga bagay tungkol sa Kanya. So yung link, mga kapatid, yung pong connecting link, yung magko-connecta po between what this generation know about God and what will the next generation will know is the link between parent and child. Ito po yung hindi na nagampanan nung pong mga parents sa judges. Kaya po nung sumulpot yung isang generation, hindi na nila kilala kung sino ang Diyos. Pinaglilingkuran na nila si Baal, ang Diyos-Diyosan. Sabi po ni Joel sa Joel 1:3, tell it to your children, let your children tell it to their children and their children to the next generation. Pagdating po sa New Testament, yung pong importansya ng parental instruction about God, nagliliwanag din po. Matthew 19:14, sabi po ng salita ng Diyos. Jesus said, let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as this. Akyat tayo ng verse 13. Tingnan niyo po yun. Then the people brought little children to Jesus for Him to place His hands on them and pray for them, but the disciples rebuked them. Paano mapupunta kay Jesus yung mga bata? Sino nagdadala? Mga magulang. Naiingayan yung mga alagad ng Panginoon. Sinaway niya yung mga magulang. Sinaway din nila yung mga bata. Sabi ng Panginoong Yesus sa verse 14, hayaan niyo yung mga bata na magpunta sa akin.
Ibig sabihin, ina-acknowledge ni Jesus na yung mga magulang, dalhin nyo yung mga bata sa akin. Mga magulang, dalhin nyo yung bata sa church. Dalhin nyo yung mga anak nyo kung saan ang salita ng Diyos ay tinuturo kung sino ang Panginoon. Kasi grabe po yung panahon ngayon. Sa eskwelahan, hindi naman natuturo ito eh. So kung hindi natin ituturo sa bahay bilang magulang, hindi rin natin sila dadalhin sa church para maturuan, anong mangyayari sa susunod na henerasyon? Si Luke po, ang version niya dito, infants eh. Little children, si Matthew eh. The children were brought to Jesus by their parents. Dapat pag-araw ng linggo, non-negotiable yan. Hindi pwedeng yung anak ang masunod. Puyat ako eh. Hindi, gumising ka, magsisimba tayo. Ephesians 6:1-4. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with the promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training instruction of the Lord. See, pagdating po sa New Testament, yun pong value ng pamilya ay nandoon din. Fathers, bring up your children in the discipline and instruction of the Lord. So Old Testament, New Testament, mga kapatid, listen. It is God's will that the knowledge of God, who He is and what He has done, be preserved, and that we parents must assume the responsibility of teaching our children. Judges chapter 2 verse 10, balikan po natin. After that, the whole generation had been gathered to their ancestors. Another generation grew up who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. Nangyari ito because parents or many parents during this generation had neglected their God-ordained responsibility. Bakit nakalimot sa Diyos yung sumunod na henerasyon? Kasi hindi po na-transfer ng mga magulang sa family, sa mga anak nila, kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang ginawa. Now, may mga objection po dito. At least dalawa yung aking nakita. As much as I want to be teachers of my children, wala akong karapatan, pastor, na pigilin sila o palayain sila sa katuroang gusto nila. It is better to leave all religious options open, and then when he or she chooses one, doon siya magko-commit. Pagdating sa pagpili ng religion, pastor, gusto ko maging open ako doon at hahayaan ko yung anak ko sa lahat ng religious option. Kasi ayoko silang pakialaman. Dapat meron silang sariling preference. So pagdating sa Diyos at kung sino siya, hindi ko pakikialaman ng anak ko. Kung yung objection nyo po ay ganon, babaliin po natin yung prinsipyo ng Scripture na we parents have to teach the truth about God. Hindi po natin masusunod yung banal na kasulatan. Kasi inuutusan po tayo bilang mga magulang na turuan ang mga anak natin ng mga bagay tungkol sa Diyos. Kung ang maging objection natin, hindi ko sila tuturuan
At hayaan ko silang lumaki. Paglaki nila, pumili sila ng preference kung anong katuruan ang gusto nilang pakinggan at sundan, yun ako, pastor. Mali po. Kasi susuway po tayo sa utos ng Diyos na turuan ang mga anak natin ng mga katotohanan tungkol sa Panginoon. Ano pong magiging resulta kung yun ang susundin natin, yung mga anak natin ang masusunod, pagdating sa kung gustong aral at kung anong aral ang gusto nilang pakinggan? Not to teach our children about God is to teach that Jesus does not matter much, that He is insignificant. Lalabas, kung magpalalayain at bibigyan natin ng kalayaan ng ating mga anak na pumili kung saan nila gusto, una, masusuway natin ang utos ng Diyos na turuan sila. Pangalawa, lalabas, hindi masyadong importante ang Panginoon. Insignificant siya. So listen to this, mga magulang. Tayo po, ako po, tayong lahat ng mga magulang ang focus ko ngayon. Part of teaching our children is to our actions. Sabi po ng kasabihan, values are caught, not taught. Naniniwala ba kayo dito? It means values and behaviors are learned from the people who practice them instead of being told. Kung baga, actions speak louder than words. We catch these values by seeing them live by example. Yung mga bata ngayon, they are fast learners. Kanina, si Mateo, karga-karga ng asawa ko. Sabi ni Michelle, drum. Sabi ni Mateo, dum. Flower, power. Ang bilis po nilang matuto sa kanilang naririnig at sa kanilang nakikita. So kung ano yung madalas nilang marinig, kung ano yung madalas nilang makita, yun ang gagayahin nila. If our actions don't reflect the values of being a Christian, going to church, praying, reading the Bible, attending fellowship, involving in ministry, moral values such as kindness, compassion, then the value of Christ will be insignificant to them. Kasi hindi nila nakikita sa atin eh. Pagpunta lang sa church, tamad tayo eh. Paano natin expect na gagaya sila sa atin? Amen? Mga parents? Oh. So si Jesus lalabas ngayon, insignificant. Optional. Kasi hindi nakikita mismo sa ating mga magulang yung value niya. Minsan naman, sabi tayo ng sabi, quote tayo ng quote ng mga verses, post tayo ng post sa Facebook, biblical, pero hindi naman nakikita sa buhay natin, useless din. So first objection, hahayaan ko ang anak ko, pastor, na mamili kung anong gusto niyang turo. Mali po yun. Responsibilidad nating mga magulang para ma-preserve kung sino si Jesus at kung ano ang kanyang ginawa, ang Panginoong Diyos, dapat maituro sa kanila. Pangalawang objection, pastor, I don't know enough. Anong ituturo ko? Kaya hindi ko maturo kasi hindi ko alam. At kung hanggang dun lang ang alam ko, hanggang dun lang ang matuturo ko. I don't know enough about the Bible and about doctrine to teach my children. Now listen. Listen, church. That is why, meron tayong Leadership 101. Papunta na po tayo sa Leadership 2. These trainings and classes are available. Meron tayong mga available na magtuturo. Meron tayong materials. You need only to attend. Amen? Tingnan nyo, walang nag-amen. Kung ang objection natin, pastor, limitado yung alam ko. Anong tuturo ko sa anak ko? Kung ang objection natin, pastor, I only know this much.
Kaya nga may ino-offer yung church ng mga program, ng mga training, ng mga classes. Ang gagawin lang natin, umattend. Ayaw pa natin. Hindi mapipreserve si Lord pagka ganon. Aasahan na naman natin si pastor, yung church. Dapat as parents, alam natin. Wala naman kasi sa church ang ating mga anak 24/7. Nasa pangangalaga po natin yan. Kaya pag ang church may mga ino-offer po na ganito, mga kapatid, by all means, samantalahin natin. Atin na natin. The problem is, we don't give it a serious consideration. Marami tayong dahilan. Gusto natin pagkatapos ng service, uwi. Pag may mga classes tayong ganito, ayaw natin. Ano yung kasabihan? Pag ayaw, merong dahilan. Pag gusto, merong very good. So yung objection sa I don't know enough, anong ituturo ko? It is never too late to study and to learn about the Bible and about God. Amen? Hindi pa huli ang lahat. Ako nga, gusto ko pang mag-aral eh. Kung iaalaw ako ng panahon, gusto ko pong mag-aral pa. Ang problema sa atin, yung iba, ayaw nating matuto. Kaya yung mga leaders nyo, pag nag-meeting kami, nagkaroon tayong schedule, atinan nyo mga kapatid. Importanteng matuto tayo. What's the promise to parents who teach their children about God? Ano mo, may pangako sa atin eh. Next slide, Gami. The father of a righteous child has great joy. A man who fathers a wise son rejoices in him. May your father and mother rejoice. May she who gave you birth be joyful. The famous Proverbs 22:6, sabing ganon. Start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. If we teach the word and the ways of the Lord to our children when they are young, they will keep their faith even when they grow older. Mabilis lang. Application na tayo. Please answer these questions on your life group mamaya. Are we teaching our children about God? Sige, May. Go. To the objection, it is better to leave all religious options open to my children. Let them choose what teachings they will listen to. Can I suggest that you, as their parents, be the one to teach them about God? Huwag niyo silang hayaan kung ano yung pinapakinggan. Responsibilidad nating magulang, ituro sa kanila yung tama. Amen? Next slide, May. To the objection, I don't know enough, will you take into consideration the desire to learn and take time to attend classes and trainings that the church offers? Importante ito eh. We cannot teach our children what we do not know. So learn to study. Learn for the sake of your children. Yung kinote ko kaninang text, this is the last verse. Hosea 4:6. My people are destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priest. Kausap niya ang Israel eh. Because you have ignored the law of your God, I will also ignore your children. You see? Mabigat eh, oh. Do you want your children to be destroyed for their lack of knowledge? Bakit sila nag-lack of knowledge? Kasi yung mga supposedly dapat magturo, hindi ginampanan yung responsibilidad. Ang nag-aani ngayon, yung mga anak.
yung next generation. Naunawaan niyo po ako, mga kapatid? So ang church natin, maliit lang po. Nagdi-develop po tayo ng mga susunod na mga leaders, ng mga guro. Kaya nag-o-offer po tayo ng mga trainings and mga class na ganito. By all means, take it. Consider it seriously. Daluhan po natin. Huwag nating kalimutan yung mga magtitipong kagaya nito. At bilang mga magulang, nasain po natin na matuto ng mga bagay tungkol sa Diyos para meron tayong maituro sa kanila. At kung meron tayong maituturo sa kanila, ituturo din nila ito sa susunod na henerasyon. Natutuwa po ako pag may ganyang mga umiiyak, naglalakad na bata. Kasi nasa church sila. Amen? Okay lang yan. Sige, palakasan mo pa, Brisya. Di ba? Mga magulang, ang laki ng responsibilidad natin. Kung desire natin, makatapos sila, makapag-aral sila, gumanda ang kanilang kinabukasan, how much more maintindihan nila sa panahon na mga bata pa sila ang mga bagay tungkol sa Diyos. Dali natin sila sa Panginoon. Turuan natin sila. Amen? Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, salamat po. Nakita namin ang value ng maituro ka, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa kanilang henerasyon. Para, Lord, ma-preserve yung pong knowledge of who you are and what you have done. Para yung susunod na henerasyon, ikaw pa rin ang sambahin at paglingkuran. Napakahalaga po nito, Panginoon. Meron pong panahon sa bayang Israel na nakaligtaan ito sapagkat yung mga magulang ay hindi po naipasa yung katotohanan na yon tungkol sa iyo, sa kanilang mga anak. Kaya po yung sumunod na henerasyon, hindi kanila kilala at hindi nila alam ang mga ginawa mo. Kasi meron pong hindi nagpasa nito. Kaya kaming mga narito ngayon, kaming mga magulang at magiging mga magulang, masiguro namin, Panginoon, na ang ituturo namin sa aming mga anak ay ang mga bagay tungkol sa iyo. Kahit mga bata pa sila, marahil wala pa silang naunawaan, pero kung lalaki sila at makikita nila na kanilang mga magulang ay inuuna ka at ang mga bagay tungkol sa iyo, lalaki sila, Panginoon, na may pananampalataya at pagsunod sa iyo. Kaya, Lord, turo mo sa amin, mga magulang, magkaroon ng commitment, ng pagtatalaga para matuto. Mag-aral ng mga bagay tungkol sa iyo para maituro namin ito sa susunod na henerasyon. Upang ang susunod na henerasyon, maituro din ito sa mga susunod na henerasyon upang hindi maputol, Panginoon, ng mga bagay tungkol sa iyo. Salamat, Panginoon. May gantimpala ang mga magulang magtuturo ng mga bagay tungkol sa iyo sa kanilang mga anak. Salamat po, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy mong i-challenge ang iyong mga anak, lalo na kaming mga magulang at magiging magulang sa GACF na i-desire na matuto para sa aming mga anak. Salamat, Panginoon. Patnubayan mo po ang iyong salita sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen at amen. Magandang umaga sa inyo.